6.793 trillion pesos na national budget para sa 2026 pasado na sa Kamara. The budget for fiscal year 2026 will contain the highest budget education in history. With the 56.6 billion pesos added by the House of Representatives, the total budget for the education sector will be 1.28 trillion pesos, the highest ever in the history of our country. Hindi sapat ang suporta sa ating kabataan, lalo na sa gitna ng lumalalang krisis sa edukasyon. Ayon mismo sa DepEd, kulang tayo ng 165,000 classrooms. Ngunit sa 2026 budget, at most 25,000 classrooms lang ang maaaring maitayo sa susunod na taon. Modular box houses gagamitin bilang temporary shelter ng mga naapektuhan ng malalakas na lindol. Damage assessment sa pinsalang tinamo ng Davao Oriental kailangan muna bago maglabas ng pondo para sa rehabilitasyon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We have the tent cities, but we will change the tent cities into the modular shelters that we have found to be mas matibay, mas komportable, para kahit na medyo matagalan. Kasi yung infrastructure, pagka i-rehabilitate at saka rebuild, matagal ng kaunti yan eh. So, we will have to find a place na maganda naman ng kanilang lagay. Testimonya ng mga diskaya hindi kailangan para makapagsampa ng reklamo laban sa mga sangkot sa flood control projects ayon sa Department of Justice. Po kailangan na hintayin hanggang sila po ay handang magbigay ng kanilang salaysay o yung sinasabi ng kanilang abogado na they will tell all. Bilihan ng mga pekeng green plate, tukoy na ng PNP Highway Patrol Group. Mga kababayan, this is the third time na I will give you caution about the sporting of green plates na hindi naman po kayo hybrid o electric powered motor vehicles. Ang green plate po ay para sa HEV lamang. Itong naipakita dito ay hindi siya HEV. So mangyaring bumalik na kayo sa mga plaka nyong totoo to avoid inconvenience on the highways and on the streets. Mga personalidad na ipinatatawag ng Independent Commission for Infrastructure, kabilang na si dating Congressman Saldico, dapat nang humarap, ayon kay former House Speaker Martin Romualdez. Any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. 5 kaso ng ghost flood control projects sa Bulacan na i-refer na ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman. Evaluation sa mga kaso hindi tatagal ng mahigit 10 araw ayon kay Ombudsman Boying Remulla. There are 5 cases which are being turned over now to the Office of the Ombudsman involving officials from the district office and the contractors who are involved. Pork barrel system nananatili pa rin sa 2026 National Budget Bill ayon sa mga miyembro ng House Minority. Habang may pork barrel system, nandyan ang corruption. Ang panawagan pa rin po natin, abolish the pork barrel system. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na walang palakasan system sa farm-to-market road projects. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang, nakikiusap lang, o lagyan ko yung farm-to-market road dito. Pag medyo kaibigan, pag medyo kapartido, sige, approve. Walang plano. Kung minsan kung saan napupuntang farm-to-market road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Philippine National Police may persons of interest na sa pinaslang na NIA whistleblower. 100,000 piso pabuyang inaalok sa sinumang makapagtuturo sa salarin. Maganda dito, meron tayong mga persons of interest na tinitingnan and we are confident that at the soonest possible time, we will resolve this case. Trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte bumaba ayon sa SWS survey. Mag-asawang Curly at Sara Diskaya hindi na makikipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure.
Pero ICI, sinabing hindi nito apektado ang kanilang investigasyon. The spouses Diskaya appeared before the commission, and upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Paglalabas ng panuntunan sa pagsasapubliko ng SALN ng mga kongresista ay pinanawagan ng liderato ng Kamara. Pero we would want the House to be able to enact their own policy para hindi lang ho ito pagsasarili ng mga disclosures po ng paisa-isa na mga kinataman. Nasa halos 300 mga non-operational na ospital at health centers na nadiskubre ng Department of Health isusumite sa Independent Commission for Infrastructure. So ito ay isasubmit natin sa ICI kasi nga nag-create na ang ating presidente ng Infrastructure Commission. Meron na rin tayong invitation sa ICI at magsasubmit ako ng mga kasi nasabi ko na to sa Kongreso na nag-iimbestiga ako ng mga ganitong napondohan pero hindi operational. Vice President Sara Duterte naniniwalang gagawan siya ng kwento upang maidawit sa anomalya sa flood control projects. Vice Presidente, iginiit na hindi maaaring gawing state witness si dating House Speaker Martin Romualdez na siya umanong principal sa krimen. Sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Senator Bongo, itinangging may kinalaman siya sa issue ng maanomalyang flood control projects. Tila paglilihis ng usapin sa tunay na may kasalanan, binatikos ng senador. I welcome any investigation. Let the facts speak for themselves. Wala po akong itinatago. Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, hinamon si DPWH Secretary Vince Dizon na isapubliko ang posibleng koneksyon nito at iba pang DPWH officials sa contractors. Wouldn't want to say that I'm accusing, but that I am asking him to disclose and be transparent on whatever connections he or members of his team might have. Secretary Vince Dizon, naniniwalang walang contractors sa mga appointed secretary ng DPWH. Mga opisyal ng ahensya na mapatutunayang may koneksyon sa contractors, handang kasuhan at tanggalin ng kalihim. Sa pagkakaalam ko, no, dito sa mga undersecretaries, no, na ating inaya, no, at hindi madaling mag-aya ng undersecretary sa DPWH sa panahon ito, wala sa kanilang kontraktor. Yun ang aking pagkakaalam. Nasa 5 bilyong pisong halaga ng mga ari-arian posibleng mabawi mula sa mga naka-freeze na bank accounts ayon sa Independent Commission for Infrastructure. Technical Working Group na tututok sa asset recovery bubuin. What I can share with you is a rough estimate according to AMLC that the amount of frozen accounts would be roughly around 5 billion, comprising of around 2,800 accounts. Pagbabantay sa flood control projects, mas tututukan ng pamahalaan sa ilalim ng Digital Information for Monitoring and Evaluation o Project DIME ayon sa Budget Department. Ito po ay gagamitan ng mga satellite at mga drones para mag-Google Maps po ito at ma-geotag yung mga proyekto. Phase by phase po natin ito gagawin pero na-launch na po natin ang Monitoring for Flood Control. Kredibilidad ng Independent Commission for Infrastructure hindi dapat questionin ayon kay Congressman Toby Tiangco. You cannot question their integrity. It's beyond question.
adjusted mall hours at suspensyon ng road repairs kasama sa muling ipatutupad ng MMDA sa paparating na holiday season. Every year naman po ginagawa rin natin ito. Tulong niyo na po ito sa ating mga kababayan at sa pamahalaan na medyo makabawas tayo. Huwag na tayo makadagdag sa pagbigat ng daloy ng traffic. At panibagong ethics complaints laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, kinukonsiderang ihain ng Lakas si MD. The membership of Lakas are seriously contemplating on filing a ethics complaint. Kasi medyo yung accusations na ganon, allegations na ganon, it already abused his privilege of being a member of the House.